Ayan. Hello. Okay, so good afternoon, friends. Okay, so we I are streaming live now. Our purpose for this afternoon's broadcast is to brainstorm. Is to brainstorm um about the art competition, yung quincentennial art competition. Okay. Sige, I'm not in any way a member. Okay, I'm not in any way a member of this contest, this competition. But I saw that this contest is a significant activity for artists. Laki din yung price eh. Aside from the price, of course, is yung contribution sa art. Opo. Okay. So, andito tayo. Siguro we have time, a short time to introduce ourselves. Si lead-in ko na kay Glo. Si Gloria is my co-founder sa Center for Persons with Disability. Hello Glo, po. short introduction. Teka, nag-block ko kainis. Sige Hello, lang, go ahead. narinig ka? Yes, Okay, yes. okay. Okay. Yeah, good afternoon, everyone. Welcome to the Center for Persons with Disability Advocates Affairs. Me, Gloria Andorfi at your service, and Ron Kumagun. We're co-founder and admins of this program. At the purpose of this live broadcast is about the quincentennial, the 25 years anniversary of 500 years. yes. 500. Yes. So welcome sa inyong lahat. Si Samantha, si Gerald, and June Manjola. I think he's coming, and there's some from Fine Arts Pilipinas. They are coming, but si Gerald may workshop, pero sisingit daw siya. Si Dalia is coming with his group, si Rafi, and another one, kasamahan ni Gerald. So, welcome sa ating lahat. Debong is coming, and Lorelai. Okay. So, with us is si Brian. Sige, unahin na si Brian. Short introduction, Brian. Can you hear me, Brian? Naka-freeze pa si Brian. Unahin natin si Gerald. Gerald. Short introduction. Pakilala ka. Short intro. Hello, Gerard. Okay. Wala yung cam. Samantha muna. Short introduction, Samantha, para makilala ka. Hello po. Ako po si Samantha. 19 years old po from Cabuyao, Laguna. I make both digital arts and traditional arts. More on watercolor painting po and nag-din po ako. So, Secretary General po ako before ng organization namin dito sa Cabuyao na about arts naman ng mga kabataan, which is one and na-pro po ako as Vice President of Internal Affairs. Ngayon po. Welcome, Samantha. Ayan. Sige. Naka-freeze pa si Gerald and Dahlia is still connecting. Sige. Yan, si Gerald. Gerald, short introduction. Pakilala ka. Wait lang po. Okay ka. Okay yung feed mo. Hindi ka na naririnig po. Naririnig ka. Sige, pakilala. Sige. Okay, sige. Go ahead. Ano po? Pakilala. Short pakilala. Short introduction Ako ko sa'yo. Ako si Gerald Ibanez, 21 years old. Hindi ako. Okay, sige. Okay. So, ayan. Si Dahlia is here. Dahlia? Yes. Bakit? Hindi ka na narinig. Nawawala. Nawawala. Ako nawawala.
Wait lang po, i-let ko po. Muna. Sige. O, Dalia. Hello, Dalia. Sige. Hello, Dalia. Hindi kita marinig, Dalia. Sige. Ayan. Yung mic siguro. Ayan. Si Dalia ay matagal ko nang kasama yan sa mga activities sa Federation, sa mga events, okay. activities, training. Sige nga. Kasama kami yan. For so many years now. Meron na po. Ayan na, meron na. Sige. Dalia, yung audio mo. Saan po? Si Dalia. Sorry. Ayan. Hello, Dalia. Walang feed yung audio mo, Dalia. Mic test. Sige. Si Lorelai is coming. Sige. Dalia, please fix your audio kasi hindi kita marinig sa ngayon. Okay. Andito na si Lorelai. Lorelai is one of the board of trustees ng Center for Persons with Disability Advocates Inc. Ayan. Hello, Lorelai. Ayan. Connecting pa si Lorelai. Dalia, salita ka lang to test our audio. Hello, Dalia. Oh, hindi ka pa namin marinig, Dalia. yung mic siguro. Sige. Anyway, ayan. Hello, Lorelai. Hello, Lorelai. Lorelai, how are you? Sige, mahina pa yung feed. Sige. In the meantime, we can start. Sige, yung connectivity natin. Sige. Okay, so this is the competition, no? When that we are trying to join. Okay, yung Quintin, ang hirap basahin, no? Quincentennial Art Competition. Okay. Kasi 500 years now, the National Quincentennial Committee, together with the National Historical Commission of the Philippines, okay, may pa-contest sila. Okay, ang celebration sabi dito is first 500th 500th anniversary of the Philippines part in the first circumnavigation of the world. Yung first time na naikot ng tao yung buong mundo. So 500 years na. So sa Philippines, ano yung contribution natin? The victory of Mactan and other related events collectively known as 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines. Ano yung papel ng Pinas doon sa 500 years na yon. Okay? So ang contest na to is category painting open style representational. Okay? So ito yung I hope mga painters tayo dito. Mga painters. Si Samantha I heard before na nagpe-paint using watercolor. Using watercolor. Sige. And then si Gerald. Gerald, nagpe-paint ka ba? Hindi pa po. Hindi pa po. Yeah, classical drawing po. Classical drawing. Would you be willing to experiment the painting? Kasi yung contest na to, ang deadline pa, matagal-tagal pa October, August, September, October 30. Yun yung deadline, October 30. So,
Meron pang time to experiment. Okay. Malaki din yung price is 500,000 pesos. Okay. So, here go ulit. Ayan. So, yung open style representational. Pag sinabi natin open style, and ang importante dito yung representational. Hindi siya abstract, hindi siya, it should represent an actual setting. Yung kung ano yung mukha ni Magellan. Yun sana. Kung may picture noon, kung na-picturean si Magellan noon, dapat yun lalabas doon hanggat maaari. Okay. So, ito yung mga themes eh. Okay, the competition has 4 themes representing 4 quincentennial milestones which eligible participants may submit entries for. So, apat siya. Sovereignty. This celebrates the 500th anniversary of the victory of Mactan. Meron bang taga Cebu rito? To be depicted here is the gallantry of Lapu-Lapu and his warriors in repelling the forces of Mactan in the Battle of Mactan. Okay. By the way, kaya pala ako naging very interested kasi karamihan sa inyo portraitists, no? Nagpo-portrait kayo. So meron kayong skills sa pag-depict ng face, ng face and ng anatomy. So kung makakuha sana tayo ng lapu-lapu, pwede natin and then second theme is magnanimity. Okay. This commemorates the compassion of our ancestors to the first circumnavigators of the world. Example, si Magellan, Elcano, expedition. Ito yung mga, kumbaga yung magnanimity, parang ito yung pagiging hospitable natin. Yeah? Yung gano tayo, nag-welcome tayo ng mga pagod na mga explorers. Okay. And then unity, ang theme is unity. This underscores the contributions of various nationalities in circumnavigating the world for the first. Ayun pala yung unity. Oh. The contribution of our ancestors is depicted through the blood compact between Raha of Mazawa and Magellan. And then legacy. This embodies the legacy of the first circumnavigation of the world to the country. The introduction of Christianity to be depicted here is the first presentation of the image, yung Santo Niño. Ayan. So yun yung mga themes na sasali natin. So sa ngayon, ano yung nabasa nyo naman yung di ba, yung buong text. So, siguro we can start with questions after reading yung mga mechanics. Okay. Anong mga questions ang pumasok sa isip niyo? Sa akin po, yung bang competition na to is only for collaboration or for individual artists lang? Sige. I think this is for individual artists. Kasi meron ditong may isang mechanics dito na kailangan mo pa ipanotarize. Ipanotarize mo pa yung painting na ito ay gawa mo. So so this is for individual. Curriculum based or portfolio and photocopy of two valid ID. So talagang talagang individual ito. So
Besides, maliit lang yung painting eh. It's 3 feet by 4 feet eh. Maliit lang. Hindi naman siya ganong kalakihan. So, I suppose an individual can already accomplish that. This, sige. Dalia, may sound ka na? Hindi ko pa rin marinig si Dalia eh. Si Lorelai. Lorelai? Si Yes, sir. Ayan, yan. Okay. Lorelai, short introduction nga. Rinig eh. Sila hindi nila kung narinig. Kailangan po. Uh, ikaw, Lorelai, sasali ka ba sa contest? Disconnect audio. Sir, Sasali ka ba sa contest? hindi po. Karirin natin. Oo, karirin natin. Walang niya ako. Oo, Hindi natin magpatay ng bahay pag nanakot tayo. oo. Ayan, ayan. Hello, Dalia. Isa ng building para sa office natin. Hello, Dalia. Ayan. Hindi pa rin natin mandig. Sige. Si Samantha, meron ka pang gustong i-clarify, gustong... Pa rin po. Sige. And what about Gerald? Gerald, ikaw, kamusta ka? Anong... Kasi yung team parang Magellan at Lapu-Lapu. Anong hindi ko maintindihan. O, i-connect natin yung eksena kasi may mga eksena to eh. Actually merong downloadable files. Tinry nyo ba i-download yung mga files? Towards the end of the page, merong downloadable files eh. Okay, i-ano ko ito yung files na yun eh, mga PDF siya. Sige, i-share ko dito. Sige ko yung ano. Ayan. So, Okay. ito yung Kalokang haba. oo, si Magellan. Saan bang pasok? Si Magellan, first encounter in Humonhon. Ito yung gusto ang napapakaramdaman ko sa gusto nila ano eh, pinakamalapit sa history. Yung output ng painting, pag tiningnan, mararamdaman ng Pilipino yung mga tema, yung magnanimity, unity. Ngayon yung kay Magellan, saan ba yung kay Magellan dito? Ito yung Pigafetta number 1. Ito yung sa number 1. Ito yung si Antonio Pigafetta, siya yung nagsulat tungkol sa arrival nila Magellan eh. Ito yung ang title ng libro, ito number 1 Pigafetta sa ilalim dito. Pigafetta, Antonio, Magellan's Voyage Around the World. So these are primary sources. When we say primary sources, yung time noon, okay, anong year ba to? Kailan ba to sinabi niya? No? So ito sabi niya, on Monday afternoon, March 18, we saw a boat coming toward us with 9 men in it. Therefore, the Captain General ordered that no one should move or say a word without his permission. When these men reached the shore, their chief went immediately to the Captain General, giving signs of joy because of our arrival. 5 of the most ornate adorned of them remained with us, while the rest went to get some others who were fishing, and so they all came. The Captain General, seeing that they were reasonable men, ordered food to be set before them,
and gave them red caps, mirrors, combs, bells, ivory, moccasin, and other things. When they saw the captain's courtesy, they presented fish, a jar of palm wine, which they call uraka, figs more than one palm long, bananas, and other which were smaller and more delicate, and 2 coconuts. They had nothing else then but made us signs with their hands that they would bring umay or rice and coconuts and many other articles within. So ito yung first encounter sa Humonhon. Okay? Ito yung first kumbaga point of view ng unang encounter nila 500 years ago. Okay? So ito yung mga reference materials natin na gagamitin para i-depict doon sa sa eksena. Okay. Eksena. So apat 'yun apat yung themes. So yung mga themes na 'yon may particular eksena. Okay, so ito yung mga 'yon. Actually, ang sabi din doon is ini-encourage yung artist, yung painter na mag-research on your own also. Although binigyan na tayo ng initial kasi yung 'di ba siyempre sa painting andun yung mga detalye. Ano yung damit nila, di ba? Ano yung damit nila? Ano yung mga espada nila, yung mga swords. What swords did they use? Ano yung so this is a starting point of, I think, ang painting na magiging very good for this is a very accurate painting. Yung ni-research, mararamdaman mo yung painter nag-research. Alam mo, kung meron nga sana tayong kasamang historian, mas maganda kung ma-interview pa natin. Actually, we can also do that kung maging seryoso talaga tayo. We can look for a historian tapos interviewin natin sila. Kasi siyempre meron kayong idea di ba? Tapos yung mga detalye, maganda dito yung mga detalye details na makikita talaga. Ako ever since I felt na we need paintings like this na makikita ng modern Filipino, yung age natin, age lalo na kayo. Sabihin ko sana age namin hindi pwede. Hindi pwede, sir. Oo nga, hindi ba? Overdue na. Tama-tama sa kanila, mga millennial. Oo. Yung age ko medyo nakaano pa sa history Parang meron nakaugat pa kami sa history. Wala pang computer nun ngayon may computer na. So palayo yung generations sa history. Okay. So si Brian, ikaw Brian, anong pakiramdam mo when you, of course, nag-interested ka, how committed are you na sumali dito? Ikaw, anong mga tanong mo pa, Brian? Kasi dito I think what I'm really trying to do is to get the sense of a deeper commitment. At least initial ito. Okay, ngayon nagtatanong lang tayo, di ba? Ano ba to? Pero it would hopefully after this broad brainstorming, we'll have more interest in joining this contest. Sige, si Brian muna, Brian. Kasi kayo po muna, makikinig muna ako. Sige. Okay. Si Lorelai? Sige. Sir, may Lorelai. tanong ako sa kanila. Sige, Lorelai, go ahead. Oo. Lahat ba sila meron ng nagawang painting na tungkol sa history sa Philippines? Wala pa po. Wala pa ako.
Medyo Oo. po. Oo. Sa po, that before, sa school kasi di ba uso yung mga meeting, mga ganon. So, nagkaroon na rin po ako ng iyan, nagkaroon na rin ako ng experience kahit paano, kung ano yung dapat yun po. Anong history ang na-paint mo na noong time na yun? Anong eksena ng history? So, kasi, lalo na madalasan, di ba po, buwan ng wika, more on kayapaan, more independence ng kumbaga, madalas po kasi about katipunan. Ba po Oo. yung pag sa buwan ng wika. So, doon po pumasok madalas yung portrait ni Rizal, portrait ni Andres Bonifacio, yun po, na dadagdag. Okay. So nasubukan mo ng mag-portrait ni Rizal and Bonifacio. Okay, anong Doon- reference mo? Anong reference mo na? Ano po siya mostly sa internet naman po makakakuha ka po ng references na nun. Then, dadagdagan mo lang siya ng kaunting actions kung paano mo gagawin colorful yung isang poster. So, kung paano mo malalagyan ng yung lalagay mong symbol dun sa poster, syempre, kailangan is nagre-represent din doon sa kung ano yung theme. So, paano natin na ilalapit yung doon sa mismong poster. Kumbaga, hindi lang tayo mag-a-add ng other elements doon sa painting, kundi nagdadagdag tayo ng element. Importante din yun sa tema. So, yun po yung sa kong helpful kung paano makakagawa ng magandang illustration para doon. Yun po. Sino mas mahirap i-portrait? Si Rizal o si Bonifacio? Dahil po, Si Rizal? Bakit? meron po kasi siyang specific na ito siya na kailangan niyo pong magaya. Though si Andres din po, mahirap din. Pero kasi si Rizal, given na po yung buhok niya, given na yung mukha, yung features niya, mas kita siya kaysa kay Andres. So, parang pansinin yung maliliit na detalye sa kanya. Yun yung para sa akin mahirap. Kasi medyo mahina po ako sa maliliit na details. Oh, si Debong is here. Hello, Debong. Musta na, Debong? Debong, nag-paint ka na ba ng nag-paint ka na ba ng mga historical na eksena? Meron na po yung meron na po yung nabenta ko po sa MOA. Oh, anong eksena 'yon? Hindi po maganda signal ko eh. Oo, no problem. We'll do our best. Oo. Anong eksena ang pinaint mo? Anong historical scene? Oo. Po ako, i-connect ko po doon sa wifi ko. Sandali Okay. lang po. Sige, sige. Hindi po tayo Okay, no problem. Oo. Sige. Mabalik po ako. Sige, Debong. Okay lang. Oo. Glo, nasubukan mo na bang magpinta ng or mag-drawing, mag-attempt ng... Yung mga projects ni Erica nung high school, ako hands-on ako na gumagawa ng mga projects. Yung about history, mag-paint na rin ako. Pero yung sa hirap ako yung mukha, hindi ako gusto ng mukha. Ano lang, parang masyado yun. Pero yung mga yung venue, ano yung situation, nakapag-paint na,
nakagawa na ako. Drawing lang siya, drawing. Drawing sa, hindi siya actually painting. Kasi project yun eh. So, ako yung nagka-career sa mga project ni Erica. Kaya, na-try ko na rin. Wag lang ako anuhin ng mukha. Pero ibang mga kaya ko. So, Yan. ano ate? Saan ako? So, yun. Oo. Si Lorelai. Lorelai, subukan mo ng Long life. Yes, sir. Nung high school, tapos nung college, may nagpa-drawing na po sa akin ng mukha. Hindi ko lang Sinong- po siya natuloy yung practice. So, yun. Portrait ng isang tao na Apo, buhay. Ganun. Hindi historical na apo. Hindi po. Pero nung high school po, yung kakamukha. Tapos, doon sa mukha, sa loob ng mukha, meron pong mga tao na yung parang pinaglalaban yung kalayaan. Yung dalawa Ganun kasi, po. dalawa yung kailangan i-connect natin, yung theme at saka yung eksena. Yung eksena na nilalabas sa eksena. So, yung image ni Lapu-Lapu, anong tingin nyo doon? Apo. Yung mukha ni Lapu-Lapu. Mhm. Yung kaya yung mukha niya talaga ni Lapu-Lapu. Oo nga. No. Paano kaya? Yung kaya talaga yun. Nakapaisip din ako eh. Debong. Debong? Balik. Isa yung mukha ni Magellan. So, siguro yun na nga yun. Hindi natin alam. Siguro sa panahon naman kasi nila, yata meron ng mga illustrator eh. Correct. May mga painters, may mga painters. Baka portrait. naiiguhit na po yung mukha nila. Oo. May mga tattoo na nga po sila eh. Actually, yun yung mga visual research na kailangan gawin. Pero yung tanong ko sir about sa mga requirements, Okay. Ano yung po mga... ano po yung curriculum vitae ba yun? Curriculum vitae, yun yung Vitae. basically ano lang siya. And Kumbaga, portfolio. resume siya. Yun natin yung isa siya. Kumbaga resume siya na Form po ba siya na ipipill up mo o gagawa ka ng profile artist mo? Gagawa ka na pero maganda may pwede kang gumamit ng template. Kung ang ibig mo sabihin form, may mga templates tayong makikita sa internet na pwede mong gamitin. Mga templates, pwede mo siyang gamitin. Pero pwede ka rin gumawa ng sayo na. Yung ikaw na yung yung accomplishments mo. O mga achievement. Mga achievements. Paano kung wala pong ganun? Walang achievement o walang resume, walang CV. walang achievement. Siguro po. Ano yung mga achievement yung pang nakakuha ka na, nanalo ka na sa contest, yung mga sumali ka o yung mga kung saan ka lang mga nag-participate pero wala naman pong certificate. Paano po yun? Pwede ko po bang ilagay doon yun? Alam mo, ako yung tanong mo na yan, ang naisip ko diyan yung first time ako nag-a-apply ng trabaho 35 years ago, 'di ba? Ano ilalagay ko doon? Ano ilalagay ko sa bio data ko, sa resume ko? Nabubuko yung edad nyo. Hindi, graduate ako college 1986 eh. So mga 35 years na ako nagtatrabaho. So dumadami na yung laman ng curriculum vitae. Pero yung nagsimula pa ako, ang pinakaano diyan is kahit pinakamaliit na achievement, isama mo.
Kahit pinakamaliit na painting o nagawa mo, isama mo. Pati nga high school, maano ko ng high school na sinama ko din. Oo, sinama ko din siya para kasi from there, madadagdagan naman yun eh. Madadagdagan. Ito i-share ko yung isa ditong ayan. Siyempre yung contact info nandun. Oh, tapos may profile ka. Okay. Kumbaga summary, may summary. Kung about ikaw. Oh, about ikaw. Yung contact number mo, paano ka mako-contact? Kasi eventually yun ang purpose ng CV para contact ka eh, di ba? Profile, summary. Dito sa profile summary nito, at least in one paragraph, maramdaman nila kung sino ka. Okay? And then yung detalye ng education mo, ito yung mga professional appointments kung meron na akong especially ito maganda to related lang po sa art. Related lang po as sa much art. as possible, related sa art. Pero kung i-try mo i-relate, meron ka bang ibang accomplishments na hindi related sa art? Parang wala pa. Oh. Pero Hindi ko kung meron, pwede mo ring isama eh kasi maganda rin makita yung kabuuan ng work mo as a painter, as an artist. Yan, grants and awards, exhibitions, kung may mga nasalihan ka na exhibitions, commissions, kung may mga yung mga commissions. Yan, commissions, ano yung mga si Debong marami nang nagpagawa sa kanya. Diba? Iba pa yung profile sa biography. Ano yun? Bibliography pala yun. Bibliography. Bibliography, ito yung kung may mga nasama ka na ba sa mga publications na kumbaga may naisulat na ba tungkol sa iyo? Kailangan din pala yun. Kung meron lang. Dapat pala sumasali ako sa ganyan. Oo. Actually, yung interview namin sa iyo nung nakaraan, pwede mo isama yun eh. Di ba na? Oo. Kasi nakapublish yun as video. Sa bibliography, kasama ang audiovisual materials eh. Yung video, yung mga vlog, lalo na panahon na tayo ng internet eh. Diba? Ang media. Yung sa collection naman po. Sa collection, ito yung painting mo ba ay nasama na sa mga collectors, sa mga museums, sa mga private collections? Nasama na ba yung painting mo sa Ayala Museum, for example, yung ganon? Pwede mong isabi na sulat dito kung saan yung mga painting mo nasama na as part of a collection. Ibig sabihin po, doon na siya nakatira. Yung isang painting mo nandun na sa isang gallery. Oo, kasama collection siya sa collection. Na siya ron. Yes. And the best dito is masama yung painting mo sa National Museum, di ba? Ito. O kaya kahit naman small collection, baka may mga dito pwede mo isama yung mga private collectors. Baka meron ka ng fans, di ba? Meron ka ng fans, may following ka na, may nag-start na mag-collect, nasama yung painting mo sa collection. Ma'am Glo, baka naman, pwede mo isama yung private collection ng mga leaders. Kasi pwede natin sabihin na si Gloria ay isang public servant. Diba? So pwede mo. Kaysa wala, di ba? Kaysa wala. Kaysa wala. Ayan. Thank you. Bibliography. Publications, ito kung meron kang nasulat na. Kung meron ka ng nasulat.
Mas actually maganda kung yung artist ay nagpa-publish din. Nag-publish ng libro, nag-vlog. Maganda ngayon, madaling gawin yung vlogging di ba? So Sa kung meron ka, publication, Oo. yung vlogging kasama na. pwede mo oo. Sa panahon ngayon, yung mga vlog sites, pwede nang isama as a publication. It's an electronic publication. Kaya pwede mong isama yan. Di ba? Kasi bihira talaga ngayon. Before, kailangan dito libro. Di ba? Meron ka na publish na libro. Pero, Nung unang panahon. oo. Pero ngayon, pwede natin isama yung mga vlogs natin. Apo. Representation, ito kung meron bang nagre-represent, ito mga ano na to meron bang nagre-represent sa iyo na kumbaga mga agents, formal agents na nagre-represent ng painting. Kung tutuusin, pwede mo isabihin na sa inyong lahat, pwede nating isama na in a way nire-represent kayo ng Center for Persons with Disability. You can put it here. And then, so, ayan, yung references, yung mga professional service, professional organizations, foreign languages. So, yan yun yung mga Thank you. pwedeng laman ng CV. CV ang short, curriculum vitae or CV. Resume, yan yung mga iba-ibang pangalan. And then yung portfolio, by the way, yung portfolio, yun na yung Include, mga sample nakasama na po mo. nun. Oo, yung may mga tinatawag din tayong electronic portfolio. Pwede mong isama yung mga, Clip video na po ang nito. Paano po ang nito paggawa? Sa actual portfolio, kung actual na portfolio, yung tunay, yung actual painting mo, yung actual portraits na ginawa mo. Kumbaga, kaya portfolio yun, kasi parang may case yun merong case nakalagay yung mga drawing mo doon. Ipapakita mo sa mga employer mo. Pero ngayon, pwede na rin Ibig sabihin po, electronic. pag magpapasa ako ng entry, dadalhin ko yung mga sample na mga painting ko. Hindi naman. Sa submission mo, Paano yun? Yung portfolio po ba, pwede po siyang photocopy na lang. Kumbaga, something original, photocopy na lang po yung ipadala namin. I think ang the best is electronic. Meron bang minention na kailangan ba actually hindi ko na ano bang sabi doon sa portfolio? Kasi yung resume actually ngayon, di ba pwede ng PDF file? Yung resume. Isama nyo na doon yung yung resume plus mga sample portfolio nyo. So, in this way, electronic file lang sasabit natin. Electronic. Video clip. Pwede PDF. Mas maganda PDF PDF file, portable yung PDF file. Tapos, pinapasubmit ba ng double check nga natin. Physical ang submission, like Physical. ipapalagay. Sinabi bang physical? Papasip daw po. Nakalagay po kasi dito, included yung bayad daw Ito. po for Curriculum. Duly accomplished entry form. 1 2x2 colored portfolio. Curriculum vitae and portfolio. Oo nga, no? Curriculum vitae and interested must submit with their okay. Following documents. Pwede siguro kung mas maganda siguro kung mas maganda kung colored, pero siguro limitahan nyo na lang yung number of pages. Mas maganda kung colored printouts.
kaysa photocopy. Kasi kung photocopy, hindi makikita yung ganda. Nagiging black and white siya. Printed. Sir, Oo. sir, Yes, Debong. ito po yan. Yung pong Oo. mga sinasabing portfolio, Oo. picture po yan, picture po na colored. Para po Picture na makita colored. po, Correct. para po makita yung pahid ng kulay, pahid yung stroke, yun po yun. Ayun, oo, tama. Bali, pipicturean, tapos ipaprint yung Hard copy. Oo, ipaprint sa Hard copy. dun sa mga na. Okay. Pwede rin po ipasa through through kung kasi po ang alam ko po dyan, matagal ko na po kasi nabasa to. Hindi lang po ako umubra sa Oo. oras ko. Pwede po sa email po. Basta po colored. Pero Yung yun nga sinasabi- ito yung issue natin, interested participant must submit their artworks with the following document. So bali Opo. dito yung curriculum vitae document and portfolio document. So mas hindi pwede Kailangan po- email to. Oo. Hindi Then po. nakalagay din po dito. Pagka po, ang pagkakaalam ko po dyan, through email po, kasi po nasali na po ako ng pipicturean po lahat ng papeles. Pag po nag-once na nag-lock yung isang recommendation, out po yun. Kaya po, kailangan kompleto yung papel, siya, affidavit po, nakanotaryo. Meron pong nada-download. Ang pagkakaalam ko po, meron pong bina-download na papeles dyan. Yung entry form. Oo. Opo. Kasi sa Samantha? nakalagay. Opo. Itong mahihirap yung mga requirements Opo, yan. Dyan din ako nahihirapan. Yung mga intindihin yung requirements sila. Kasi pag nagkamali ka nga, disqualified ka na. Kahit hindi na ipapasok. Hindi makakapasok yung mo. Entry Hindi mo. mali ka lang isa. Oo. Pero Correct. hindi. Pero kung talaga namang pag ikakalob sa'yo ng Diyos, ng Ama sa Langit, kahit konting diferensya, maayos mo yon. Kumbaga, madali mo siyang maipasok. Ako naman, nakakapasok naman ako. Kaya lang, ang hindi ko lang alam, kung bang nalalaban, parang ganon. Kaya para sa akin, mas gusto ko, para sa kalagayan ko, mas gusto ko lumalaban ako ng personal. Pero dahil na pandemic, okay tayo dyan. Okay tayo dyan. Para wala nang puntahan sa lugar. Correct. Oo. Although yes, Samantha? Yung sa number 6 po kasalagay, the participant resolver the expenses in producing his or her artwork and will transport his or her entry to a designated submission site. So, ibig sabihin po, Submission site, designated submission site. ang pagkakaintindi ko po sa kanya is kailangan physical shipment po yung gagawin. So, pero through LBC or ipapadala sa din sa mismong mission site. Yun po yung pagkakaintindi ko doon sa context ngayon na parang with the documents, with the following documents, parang kasama na sa doon sa physical artwork. Correct. Oo. Ako I agree na Yes, sir. by the way, yung deadline nito is Kailangan October po talaga 30. yun. Oo. Go ahead, Lorelai. Sir, mas maganda kasi yung submission po, soft copy tsaka hard copy. Kasi minsan magkakaproblema po pag submission sa email. Sa dami po nagpapasa, minsan hindi na nakakapasok yung mga ibang email. Yes. Oo, Oo. pwede din gano'n. Pwede para sigurado. Suggestion lang po. Correct. Wala namang mawawala. Although yung instruction nito, it appears na hard copies kasama ng artwork. Papa LBC. Oo. So Ano po ba
Ano po ba sinasabi niya? Dadalhin po ba ng personal sa Hindi location? naman, hindi naman. Kailangan umabot and will transport his or his. Hindi naman sinasabing Nabago pa yung, ano pa yung deadline dito, August 28, di ba na-extend siya? October Oo, 30 na. Oo. Na-extend Deadline siya. is. Oo. Yung itanong ko lang yung Debong, pag nag-transport ka ba ng painting, pwede ba siya through courier o baka ma-damage? Ako, ang concern ko is yung... Hindi po. Ako po kasi, dinadala ko ng personal. Ako mismo may dala kasi Oo. kung May kotse ka mga courier. Kasi po, nakasaad po doon, hindi po sagot nila kung ano man po yung masisira. Doon sa mga nasasali ako, kung ano yung Correct. masisira doon sa printers mo. Kaya po ako, Correct. personal kong dinadala. Correct. Kasi ko, Napunta po kang GSIS, Metro Bank. so the best, ang sinasabi mo, the best way is Ikaw na mismo. ikaw mismo para protected yung yung painting. Correct. Oo. Yun, may kasi kaysa ipag-grab mo. Masisira lang eh. Oo, sira lang ang grab. At saka po, ano yan eh, ang ano po, meron po yan destination point. NCR, Luzon, Oo. Visayas, Mindanao. Oh, may nakalagay dito. Ito, may drop-off point siya. Ayan, yung Luzon. May Luzon drop-off point, may Visayas drop. Tatlo lang no? Halaw. Paano kaya? Oo, tatlo lang siya. Paano kung... Saan ka, Samantha? Laguna? Yes po. Sa Laguna, sa Luzon. Pupunta kang Ermita, Manila. Para Opo, malayo pa po. Oo. Yung unless may mga courier service na may mga courier service. Ewan ko kung may ganun eh. Meron bang courier service na poprotektahan at yung artwork halagaan? Sir, pagka po sa courier, kailangan po para makamenos ka, nakarolyo. Kaya pag ipinasa Lagay mo sa tube. Batak po. Dapat po batak. Nakaano po siya, espalado. Hindi po pwede yung nakarolyo. Basta hindi mo pwedeng pasa yata dito yung hindi naka-frame. Hindi pwede. O kailangan naka-frame. Oo. Meron ditong guidelines. Kahit hindi siya naka-frame, Brian, basta naka-box siya. Naka-frame, ng box type. Oo, box. Yung box ng TV, pwede. Malaki. Hindi. Ang box type na sinasabi ko, yung makapalang gilid, yung pinaka-canvas mo. Ngayon, yung natawag doon, box type. Tapos, di ba, dapat ikaw magbabiyahe. Huwag mo ipako-courier kasi tatanggalin mo sa kahoy para makamura ka. Pero rolyo, hindi yung tatanggapin na competition. Kailangan sabi dito must come in the form of an unframed single stretched canvas or museum gallery wrap on a 3/4 thickness. No assemblage or removable components allowed. The entry should be 3 feet by 4 feet in either horizontal or landscape, vertical, portrait orientation. Must come in the form of an unframed, single stretch canvas. Ano yung pag sinabing unframed single stretch canvas? Bro. Ano ba yung Debong? Yung unframed. In the form of an unframed, single stretched canvas or museum gallery wrap on a 3/4 thickness. No assemblage or removable components. Dalawa po ang tinatawag na frame. Frame pan-display, frame na stretch na canvas. Siya nakalagay sa Kasi pagka po sa drawing, naka-frame po siya, batak. Yun po yung pinagbabatakan ng canvas. Ngayon, pagka po frame na pan-display, bali po dalawang frame siya. Hindi po na. So ito yung unframed single stretch canvas. Wala yung pan-display.
Wala yung Walang frame sa pang-display. gilid, yung black. Na pang-ban lang po ng car. Oo. Siguro po pwede nakarolyo. Hindi po kasi yung kakaintindi ko. Parang yung No assemble, kahoy, removable component. kahoy. Hindi pwede. No assembled or removable components allowed. Oo. Okay. Isang ano siya. So, ang maganda sigurong gawin dito, pwedeng i-clarify pa. Siguro what I can do is try to get in touch with Yeah, opo. sa organizers. I-clarify ko Opo. itong unframed Sa info. single sa stretch info. canvas. Oo. Tsaka yung pag-delivery. Sige. Pero po sir, kung dadalhin po nila, halimbawa po si Brian at saka po si kung sasali po at sasali at dadalhin po nila, huwag na po nila tanggalin sa frame. Para po automatic na sabit na lang. Kung dadalhin nyo. Kasi kung i-roll nyo, ipadala nyo na lang. Kung po pwedeng i-roll, padala nyo na lang. Oo. Sige. Kaya lang, mahirap din sa retrieval. Oo. Kunin Sige. nyo na, pagkaya ng bawat Yung pagbalik. yung egress na. Oo. Ingress, madali egress na. Oo. Matagal yun. Sige. Marami kayong ibabalik eh. Sige. Teka muna, ano ba ang tema mong gagawin? Kayong dalawang sasali. So far, tatlong artist natin dito, Debong. Si Samantha, si Brian, at wala pa ako naiisip eh. Ang inaano ko muna. Si Gerald. Wala pa ako Tatlo naiisip eh. Ang inaano ko muna talaga itong mga requirements eh. Baka may maisip na ako tapos yung requirements hindi ako makapagbigay eh. Hello, Brian. First things na dapat sasali sa competition, wag muna yung requirements. Tumapos ka muna ng alam mo yung time table mo. Isip ka na agad ng tema. Tapos, pagka naisip mo na yung tema, habang ginagawa mo, syempre, di ba, may pahinga ka ng isang araw, lakarin mo yung papel. Gawa ka uli, lakarin mo ulit yung papel. Sabay yan. Huwag mo ibuhos sa requirements. Baka magpuro requirements ka. Wala kang ipapasa. Para sa akin, iisipin ko lang kung paano gawin ganun, ganyan. Kung meron nga ba ako nun, ganun. Hindi. Huwag kang mag-isip nun. Andiyan naman sila sa Romel. Saka si Ma'am Gloria para magpaalala. Kung ako nga sasali, sila magpapaalala. Eto kailangan lakarin. Eto. Ang isipin mo, dahil ikaw yung artist, gawin mo muna, canvas muna. Ito maibibigay ko sa yung points na dapat gawin. Si Lapu-Lapu, ang image ni Lapu-Lapu, para siyang tuso na hindi siya maisahan. Ganon ang image ni sino ba to? Ni Lapu-Lapu. Ayun ang image na yung para ba siyang hindi dapat sa mga isahan, alasang tiwala, ganon ang mukha niya. Ang ito lang, isang lang, yung naglalaban sa matan. Yun ang igitna mo. Tapos yung the rest, yung sa paligid, kaya umisip kung ano yung mga naganap nung mga panahon na yon. Blood compact. Basta ganon. Ako, kung sasali, ganon eh. Kaya lang may napakadami kong gawa eh. May tanggap akong isa ngayon na 3x4 at saka 5 piraso na 36 by 36 by balik tayo sa team. Mga teams. Oo. Dito, napanalo na ako. Kaya ito na muna gagawin ko. Dito kasi Kuya Debong, 4 yung team. Pipili ka dito sa 4 na ito. Isang sovereignty, magnanimity, tapos legacy, unity, tapos legacy. Oo. Pipili ka dyan. Pwede rin namang bawat isa niyan gagawan mo. Oo. Tama. Oo.
ano nasa isip mo? Siguro dito tayo sa ano, dito nga sa ano, dito sa sovereignty. 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 Sososyo ako sa'yo. Bibigyan kita ng idea para pag nanalo, hati tayo. Debong talaga, oh. Kala ko painter ka, negosyante ka pala. Hindi, para lang. Kahit sila Samantha, kahit sila pwede. Pag halimbawa, may gusto kayong itanong, basta makatutulong para sa atin lahat yan. Pagka yung kung sino manalo sa inyo, parang umangat na ang PWD. Diba? In terms of team, in terms of tema, si Gerald, anong attractive sa na tema dito? Dito sa mga Ayan, tema, ano parang gusto mong Hindi ko alam po. Hindi pa alam pa eh. Apat yun eh. Sovereignty, pangalawa, magnanimity, number 3, unity, number 3, legacy. So sovereignty, yun yung Tagalog. sovereignty, yun yung Kapangyarihan. parang, halimbawa ngayon, ang problema natin ngayon, yung sovereignty sa West Philippine Sea, di ba? Sino ba may-ari ng West Philippine Sea? Pilipinas ba? Ito, Yung maganda islands dito ba? sa ano, sa Pilipinas una ba ano, o Chinese? So yung yung sa sovereignty. una maganda yung ano, yung pagkapatay na ni Magellan eh. Oo, to be depicted here is the gallantry of Lapu-Lapu and his warriors in Yun yung repelling best the forces scene of na kasi Magellan. yun eh. Yun na yung ano eh. Oo. Yan ang dapat nagagawain ko kung ako'y sasali. Yun ang Yung ipagitna pagkapatay mo, yung katanan. Pagkapatay na ni Magellan. Oo. Si Samantha kaya? Samantha, ikaw, anong attractive na tema dito? Sa akin is yung legacy. About Christianity kasi siya. So parang kakaiba, at the same time sa gaya nga po nung nabanggit, more on about sovereignty kasi yung inyo. Kumbaga yung inyo naka-focus lang dun sa laban sa Mactan, which is parang sa akin, medyo siya kung ilalaban natin sa konti. So, mas maganda yung attractive, kumbaga yung kakaiba, unique sa tao. So, I think yung legacy po, para sa akin, yun po yung attractive sa akin for now. Ay idea na rin naman ako. Kumbaga, habang basa ko siya, nagkaka-idea naman po ako. Hindi ko lang alam kung paano ko siya drawing. So, kumbaga, I have the abstract in mind. Hindi ko lang alam paano. Ano eh, parang dito sa legacy, parang sinasabi niya na ano eh, pagkakaintindi ko may reference na yung Santo Niño ba? Tama ba? This embodies the legacy of the first circumnavigation of the world to our country. Sinasabi niya The dito yung introduction of Santo Christianity. To be Santo depicted Niño. here is the presentation of the Oo. image of the Santo Niño to the Queen Juana of Cebu. Parang in yung Santo April Niño 1521. i-drawing mo yung Santo Niño. Search mo na lang doon yung the whole scene. Yung scene na about mass, the first mass in Cebu. Yun lang yung isi-search doon eh. Kumbaga yun yung pag-aaralan mo. Doon iikot yung focus mo. O kumbaga doon ka lang mag-focus doon sa subject na yun. So, kasi pag sa sovereignty naman, parang ang kaka-include po dito is i-research siya, aaralin mo yung bawat scenario before laban. Para mai-express mo ng easy talaga kung paano i-represent or i-illustrate yung Nangyari. mismo ban. Kumbaga, makita mo yung puso doon sa makita mo soul ng pain. Kumbaga, ganun po yung makita. Kumbaga, yung pagkakaintindi ko. May tanong po ako. Diba? Opo. Kayo bang tatlo kaya nyo bang i-visual yan? Yung katulad nung sinasabi mo, Samantha. Kaya mo bang i-visual?
Yun naman po, if sa visual kasi, ang mahirap po kasi yun sa akin na ako sa color. Pero when it comes to sketch, to the sketch namin, kumbaga, madali naman na po yun, basta may sketch ka na. Ang problema lang is choice of color na ako medyo nahirapan. Pero kung sa visual naman po, Ano ba gagamitin mo? Medium. nagpa-practice po ako ngayon ng acrylic. Hindi, wag yung nagpapractice. Ano yung bihasa mo na ano? Watercolor po talaga kasi ako. So ngayon po, acrylic. Ang Dalawa lang kasi. Dalawa lang yung nandun, Deb. Ano ba? acrylic and oil lang po. Ah, Ang po kasi 'di ba ang difference naman ng acrylic sa watercolor is yung acrylic walang tubig talaga sa kumbaga as is dry para sa akin. So medyo nahihirapan ako when it comes to acrylic. Kasi ang watercolor pwede mong i-spread. Kaya paglaruan, ikalat. Oo. Saan mo gagawin? Sa canvas? Opo. Ganito, tuturuan kita. Nakagamit ka na ba ng canvas? Opo. Ano ang ginamit mo? Ano ginamit mong pintura? Ano yun po? Ka-acrylic. Acrylic. O ganito ang gawin mo. Pagka may pondo yun pag nabatak mo na, pag napondoan mo na, ang gawin mo lang pondo, isang pondo lang. Huwag mong tatatluhin. Isang pondo lang ng gloss na boysen. Isang pondo lang. Huwag mong dadalawahin, huwag mong tatatluhin, mahihirapan ka. isang layer lang. Oo, isang layer lang, isang coat lang. Kasi yung ipapahid mo is water-based din, yung acrylic color. Para makuha mo yung blending niya, pag halimbawa, sample, kung bilog, pag gagawa ka ng isang bilog, halimbawa, kulay red, isang patong, patuyuin mo, isang patong, patuyuin mo, yung red yung sa bilog, isang patong, tsaka mo doon makukuha yung talagang gusto mo. Hindi mo makukuha siya ng isang hagod. Yun ang technique sa acrylic. Si So, si ilang layers ka para makuha mo yung kulay ng acrylic. Doon ka magre-rendering sa pangatlo. Huwag kang magre-rendering sa unang pahid. Hindi mo makukuha. Kasi bakit yun? si Gerald, nasubukan mo na ba ang oil at acrylic? Acrylic po, meron na po, marami na po. Tapos, yung wala na po. Wala na po yung pencil lang po. Colored pencil po. Kung saan ka mag-class ng pintura na pwede dyan sa competition, doon kayo. Huwag na kayong babagot. Naku po, baka mahirapan. Hindi ko nakatapos. Ikaw ba, Brian? Gagamitin mo. Acrylic. Ayan. Tapos, ang brush ng acrylic, huwag kayong gagamit ng, ewan ko lang doon sa nag-acrylic dyan sa nylon ang gamitin mo para mas okay. Nylon yung kulay orange. Huwag yung white bristle. Pagka white bristle, kakayurin lang. Ako napakahaba na karanasan ko dyan. Ewan ko lang din Pero ako yan ang bihasa ako sa sa nylon, yung kulay orange. Ang buhok. So, ano ginagawa? Debong, may tanong ka? Hindi, sige po. Okay na po. Actually, gusto kong tanongin si Lorelai. Lorelai, kung ikaw ay sasali sa contest at sa painter, anong theme o anong eksena ng history ang gusto mong gawin dito? Sir,
Medyo hindi ko po kayo narinig. Oh, hindi, natanong ko kung sasali ka, Mahina po yung data. kung painter ka Ano kako, po? kung painter ka at sasali ka sa contest, ano yung gusto mong salihan dito na pwede mong i-encourage sa mga artist natin? Anong theme? Kung painter. Ano po? Legacy. Yun, para kasi nasa time ipakita ko na yun nangyari before sa mga kabataan. Lalo na tungkol doon nga po sa kinalapo-lapo. O, katulad nila, mga bata sila. Siguro, yung mga idea nila, medyo, yun nga, konti pa. Tayo, sir, siyempre, ano natin yan, napagdaanan na natin yun eh. So, yun, sir, legacy. Pinagmulan ng mga heroes. Yan. Alam mo, isang nakikita ko din dito sa mga eksena natin, may mga extra, hindi may mga extras, yung mga taong bayan, anong muka ang gagamitin? Anong muka ang gagamitin doon sa mga taong bayan? Ngayon, isang naisip ko dito, yung kasi may nakita akong mga video doon sa China, yung libingan ng unang emperor ng China, yung first emperor ng China. May mga may mga statues, mga warriors, libo-libo. Bawat isa doon, original na mukha, at bawat isa doon, naka-base sa isang tunay na sundalo. So I think ang isang pwedeng pag-isipan din yan, yung mga extra. Kasi siyempre, si Lapu-Lapu lumalaban, siyempre may mga sundalo din siya, di ba? May mga sundalo siya. May mga warrior siya. Anong mukha ng mga nun? Anong mukha ng mga nun, di ba? Maganda. Siya yung pinakakapitan na yung mga sumunod sa kanya. Oo, siyempre may mga mukha din yun, di ba? Sino yung tanod niya? Sino yung kagawad niya? Okay, ano itsura niya na. I think diyan pwedeng pasukan ng ng realism pa. Baka may mga kaibigan kayo na ang mukha nila ay bagay doon sa eksena. Pwede yung gamitin yung mukha nila, di ba? Ihiramin mo na. Hiram ng mukha mo. Pwede bang gamitin yung picture ang kita warrior ka. Sir, meron din akong suggestion sa kanila. Sige, go ahead. Po, try po nilang panoorin kung sino po yung mga involved na parang ipapa-draw sa inyo, papa-sketch nyo nandun para magkaroon kayo ng idea. Yung kwento about sa Mactan. Oo. Hindi, kumuha po akong modelo. Kumuha po talaga akong modelo. Paano yun? Ang kailangan mukha talaga is mukha ni Lapu-Lapu, yung mukha ng mga karakter na nandun. Kung gagamit tayo ng mukha ng iba, pwede ba yun? Hindi, siyempre, ako kunin mong modelo, yung alam mo sa isip mo, na nahawig kay Lapu-Lapu sa isip mo. Ayan, kinuha ko ng modelo yan. Ayan, no? Yung naka-wheelchair na may, Talong na bata. Oo. Saka dito sa yung ito sabi kasi dito ng HNCP, the NHCP will provide excerpt form selected primary source related to the themes above. Sabi dito yun yung binasa ko kanina. Alin? Yung mga excerpts, will provide excerpts of primary sources. Yun saan po makikita, sir, dito? Ito pag saan na yan? Kamali. Napindot ako. Ayan. Pag nag-scroll down ka sa ibaba, ito yun, episodic passages. Pag dinownload,
Pag kinlik mo to, Ah, download ito. episodic passages. Yun yung binasa ko kanina. Dito ko nakuha yun. Yung mga eksena. Ano yung sinabi, ano yung sinulat ng mga primary sources, Pigapetta, yung mga historiador nila noon, ano yung mga sinulat at that time. Kasi ang gusto talaga ng ano is yung pinakamalapit sa ano sa Kwento. sa kwento, pati yung mga detalye. I think ang gusto nila mga detalye talaga Gusto nilang pati yung mga espada, yung itsura ng mga gano'n. Yung suot nila, lalo na yung kasuotan. Si Magellan ba talagang yun yung suot niya? Gano'n. So yun yung mga pwedeng Kasi yung i-research. nakikita akong ibang painting kay Magellan, naka-armor siya eh. Yung pinatay siya ni ano eh. Oo. Pero merong ibang nakadamit lang siya ng parang, ewan ko ano ba yan. Oo. Oo, yun yung magandang i-research. Kumbaga gagawa kayo ng pelikula. Anong costume ang isusuot ng mga Yo, kung ano. Mga armas na Oo. sa bawat panig. Sige, so pwede na natin Kaya lang, lima akong ginagawa. Oo. Sige. Unless na meron pa kayong final question, ang pwedeng gawin ngayon is baka meron kayong gustong ipahatid na mga katanungan pa. Susubukan kong i-contact itong commission, yung art competition. Tatanungin ko yung mga tanong nyo pa. Like for example, yung itatanong ko yung detalye nitong submission form. Yung requirements. Baka meron pa, bago tayo mag-close, baka meron pa kayong gustong ipaabot na katanungan. Ano yung sa Yes, Gerard? yung unang entry, yung entry. Saan dito? Sandali, Tungkol saan? Yung dali accomplishment entry form. Ito, ay yung submission, interested party. Yung duly. Dali accomplish entry. Duly accomplished form. Ito yung, may form sila. Ito, pagka in-scroll down, ito yung guideline. Ito yung entry form. Pag sinabing duly accomplished form, ibig sabihin na fill upan ninyo kompleto. Kompleto. Ito yung entry form. Pag kinlik nyo to, mada-download yung entry form. Ngayon, Ito pa sir. Itong number 3, the artist must submit an abstract of an entry artwork maximum of 300 words. Yung abstract, ito yung kumbaga konting paliwanag, 300 words. Ipapaliwanag niyo yung concept ninyo. Yung paano niyo dinevelop yung tema sa painting ninyo. Para may mababasa yung may konting written description o tungkol dun sa parang yung iba tawag nila narrative Narrative. Caption, sir. Abstract. Caption. Oo, kumbaga sa pwedeng gamitin caption later on siguro kung ipapublish nila itong mga paintings na ito. Ito pa pala, the artist must submit a notarized certificate of original design. Yun. Oo, sige. Debong. Papanotarize pa, no? Oo, papanotarize nyo pa. Sasabihin nyo na ito ay gawa ko. Paano yun? Kailangan ng bro, may dry seal. May dry seal yan. Oo. Paano? May dry seal yan. Notaryo publiko, pumunta ka. Pupunta sa gagawa ka ng document na parang authentication, gagawa ka ng authentication tawag doon, tapos ipapanotarize mo? Papanotarize mo. Sa gusto ko po na papeles, meron na po yun. Pipill up pa lang po, dadagdag ko ano yung pangalan mo, gano'n. Yung tinatanong doon. Tapos po ipapanotaryo publiko na may seal. Pag wala po yung seal, wala po kwenta yung notaryo. May bayad yun.
Usually diba? usually mga 200 pesos per copy. Kasi yung nakaraan nagpanotaryo ako ng Tama papeles registration. Yan sa Marikina, 200 pesos per copy ang ano nila, ang charge Meron po nila. din sa amin. 150. Depende po Oo. ata sa inyo. Oh, depende sa notaryo. Oo. Sige. Meron pang katanungan na gusto nyong itanong ko dun sa ano, Yung pala yun. kung di natin masasagot dito. Oo. Pero po. Sige, Debong. Ito. Ryan. Samantha. Gerald. Tandaan mo. Kasosyo ko dyan ha. Kuya, ang commission na eh. Oo. Hindi, actually ba, yung gagawin ninyo, kung itutuloy nyo to, pwede natin isama sa history. Pero ako talaga matagal ko nang Tama po. makakita ng mga paintings na about history. And then lalo na kung gawa pa ng persons with disability, di ba? Parang kahanga-hanga talaga. Patunayan natin sa madlaong bayan. Sige, okay. Sige, papaalam na tayo. Magko-communicate ako sa inyo once maka-reply sila dun sa mga detalye ng submission, paano talaga yung mga detalye. Okay. Alam na tayo. Babay sa lahat. Salamat sa pagdalo. Bye-bye.